yung mga trabaho at patnubayan po kayo ng Panginoon. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig sa mga oras na ito. At syempre, ayan, nagsabay ang setup natin mga ka-jamming. Ayan, at syempre, ayun, bago tayo magpatuloy, ayun, kasama natin ang ating walang iba, kundi ating guest DJ, walang iba kundi si Sir Joit po. Ayan, Sir Joit, bati ka sa mga televiewers and listeners natin dyan. Ayan, good morning, Iba Sambales dito po sa radyo natin 105.7 FM Iba Sambales. So sa mga followers po ni Kajuit, good morning po sa ating lahat. At siyempre, maraming salamat Sir Ed sa inyong pagpapaunlak para ma-interview dito po sa radyo natin. Ayun, at siyempre mamaya Sir Joit, meron tayong pag-uusapan. Ayan, pwede mo bang i-share sa amin mamaya yung istorya behind doon sa ating mga desert doggies? Mamaya pag-uusapan natin yun mamaya mga ka-jamming. At syempre, Sir Joit, bati ka muna ulit sa ating mga tagapakinig. Baka may mga gusto kong i-shoutout dyan sa iyong live stream. Okay, muli good morning po mga Kajuit. At nais ko na rin na kunin ang pagkakataon na to para pasalamatan ang lahat ng ating mga followers na sumubaybay po sa Tagpi family mula nung nandun sila sa Saudi Arabia. At nang dahil po sa inyo napauwi natin sila sa Pilipinas. At syempre pinapasalamatan ko po si Ma'am Len Diamond na kung saan talagang napaka mapagmahal sa mga alaga nating aso. At yun nga, binigyan pa tayo ng pagkakataon para makapunta sa Aklan at yun nga po, makarating sa Boracay. So maraming salamat po Ma'am Len Diamond. Yan sila Ma'am Arlene Velasco na very supportive sa Tagpi family. At siyempre, yun nga po, lahat ng ating followers. Ayan, siyempre mamaya mga ka-jamming, i-share sa inyo ni Sir Joit kung ano ba yung mga naging journey, struggle niya kung, behind dun sa pagpapauwi ng ating mga desert doggies. Siyempre kung gusto nyo pong masubaybayan, pwede nyo balikan sa Facebook page ni Sir Joit tsaka sa YouTube channel niya yung journey niya dun sa pag-aalaga ng mga desert doggies. Malalaman yung kabuang istorya yan mga ka-jamming, siyempre sa pagbabalik yan ng radyo natin 105.7. Our town, our radio, radyo natin. And we're back mga ka-jamming. Siyempre, tayo nagbabalik dito pa rin sa radyo natin 105.7. Siyempre kasama rin natin ang ating guest DJ. Walang iba kundi si Joit yourself. Ayan. Bati ka ulit Sir Joit. Ayan, muli, good morning mga Kajuit. At siyempre dito sa ating radyo natin, Iba Sambales. Ay, siyempre, Sir Joit, pag-usapan natin, yung, siyempre sa mga nakakaalam at sa mga followers po ni Sir Joit, alam nyo naman kung paano yung naging buhay ni Sir Joit. Since nasa Saudi ka, ikaw isang content creator na since 2019 ba? Tama ba, Sir Jo? Yes, Sir It's. Bali, nag-start na akong mag-upload ng mga video na yun. Ayan, kung ang OG ang pag-uusapan, isa sa mga OG creator ng Sambales yan, si Sir Jo. Siyempre, ngayon kasi nauso na ang Facebook vlogging, sir. Pero, nung wala pang masyadong usong vlog sa Facebook, kumbaga wala pang monetization, si YouTube, nasa YouTube na tayo. Yes, nagsimula talaga ako sa YouTube. Ayan, siyempre mga ginagawa ni Sir Jo, yung mga creative na DIY. Ayan, sa pinagkakabalhan ni Sir Jo. Siyempre bukod sa pag-DIY, pagluluto din Sir Jo, no? Yes. At saka yung lifestyle vlog sa ibang bansa. Opo. Ayan, pag-usapan natin Sir Jo, kung paano mo na-meet si, Tagpi, ano bang istorya? Si Tagpi? Si Tagpi kasi actually siya na nakatira siya sa accommodation namin do sa Saudi Arabia. So doon ko po unang nakita si Tagpi nung bagong panganak siya. Mga anong taon yan, Sir Jo? Mga yun, 2024 yata yun. August yun. August. Bata lang. 2 years ago. Sige. Yun yung unang siya nanganak na nakita ko. 6 yung anak niya noon. Bagong panganak. Sabi ko may aso dito Agad-agad binalikan ko para dalhan ng pagkain. Ayun. Pero ikaw Sir Jo, ano ba malino ba sa'yo kung anong lahi ni Tagpi? Kasi para siyang aspin no? Oo. Actually yung mga kanaan dogs naman para mga aspin lang din sila.
Pero malalaking aso ito. Oo, kung i-compare sa Aspin, mas malalaking aso po sila. Nung natagpo mo si Tagpi, sir, isa pa lang niya. May mga anak na siya. Nung nagkita kami ulit, may anak na siya. Parang ano kasi way back 2023 ganun, parang may mga nag-appear kasi na video ko sa memory ko sa Facebook na may mga picture ako ng mga kasamang aso at nakita ko doon sa isa doon si Tagpi. Ayun, ito sa mga di nakakalama, konting backstory lang tayo, no? Ito pong mga asong ito ay nag-viral. At syempre nabalita sa ibang radio station na yung ginawa mo nga pag-aalaga sa kanila since day one, Master, no? At syempre napauwi ito sa sa Pilipinas sa tulong ni Sir Joeit kasi nga nakakawa naman talaga yung mga asong talagang pag-alagala doon, sir. Walang talagang Oo. no? Paano ang naging motivation, Master? Ano bang yung kasi napanood ko sa daily vlogs mo. Araw-araw mo sila pinupuntahan kahit may trabaho ka eh. Oo, talagang napakahirap kasi bukod sa may trabaho, actually ang pinunta ko naman po talaga sa Saudi para magtrabaho. Pero nung nakita ko si Tagpi, dahil tayo nga po sa mahilig sa aso at dog lover, hindi ko po sila hinayaan. Actually si Tagpi nung time na yon eksakto na lilipat din kami ng accommodation. So, ang problema po noon, si Tagpi ay may anak din. Kailangan kong i-save. Dahil kapag iniwan ko siya doon sa dating accommodation, talagang pwede silang mawala. Dahil yung unang anak nga po ni Tagpi itinapon lang din. Ayun, at syempre, ito mamaya mag-uusapan natin, Sergio, no? Kung ilan silang inuwi mo at kung paano yung mga naging proseso, kung paano mo pinauwi sila Tagpi at ang iba pang mga alaga ni Sergio. Lahat naman sila may pangalan, Mama Sergio, papangalan natin sila. Ayan, at syempre maraming salamat po doon sa mga nag-sponsor nung babagitin natin mamaya, Sergio. Lahat ng mga tumulong kay Sergio para mapauwi. Ayan ang alagang si Tagpi. At saka syempre, doon sa mga hindi nakaka-relate sa ating istorya ngayon ay pwede nyo balikan sa Facebook page ni Sergio kung paano yung naging journey niya doon sa pag-aalaga ng aso at pinauwi from Saudi to Philippines, 'di ba? Tingnan niyo naman kung gaano ang effort ni Sergio. At syempre kung aling naging memories ninyo, sir, kasi lagi mo silang inaalagaan kahit busy talaga ang ating trabaho, no? Oo, kasi hindi sila pwedeng pabayaan lalo nung nasa Saudi sila kasi ang istorya po kasi noon yun nga nung alam kong lilipat na po kami ng accommodation, gumawa ako ng paraan, naganap ako ng lote na pwedeng paglagyan sa kanila. So dali-dali akong gumawa ng kulungan nila dahil marunong naman po ako sa carpentry. Yun siguro yung advantage din. So nagawan ko sila ng eksakto na lilipat kami ng accommodation. Sinabay ko na yung paglipat sa kanila. So maraming salamat pala kay Oragon Vlogs dahil siya yung kasama ko noon na hakutin yung mga tuta para dalhin doon sa isang, Sir Oragon Vlogs. Ito ba yung order ng drone? Hindi, si Padajon Vlogs. Padajon Vlogs na niya. Ayan, syempre. Parang hindi na sila nag-upload doon, Master. Oo, rin kasi siya. Busy na rin. Na-demonetize din. Ay, di ba? Ayan, pare-paras pala kami na demonetize. Pero mamaya, Sergio, pag-uusapan natin kung paano ang naging proseso mo sa pagpapawi ng ating mga desert doggies. And desert doggies ang tawag ni Sergio doon kasi syempre desierto naman sa Saudi. Kaya syempre, mamaya malalaman niyo yan sa pagbabalik ng radyo natin 105.7. Our town, our radio, Radyo Natin. Ayan mga ka-jamming, syempre tayo ay live na nagbabalik pa rin dito sa radyo natin 105.7. At syempre kasama rin natin ang ating guest DJ, walang iba kundi si DJ Joeit yourself. Ayan, bati ka Sir Joeit sa ating mga listeners. Radyo natin, iba Sambales. Ayan, at syempre Sir Jo, tayo ay mag-shoutout muna sa ating mga live na audience ngayon dito sa ating live stream. Ayan, batiin po natin si Ma'am Lynn JZ, and good morning po Sir Eds and Sir Jo. Ayan. At shoutout mo kay Sir John Benedict Merin, and good morning po Sir Eds and Sir Jo. Ayan. Kay Ma'am Melanie Achacoso Ekle. Ayan, good morning po Sir Joeit. Ayan, kay shoutout po from Purok 4B, Palanginan, Iba, Sambales. Ayan. Wow, I'm waiting for this Sir Joeit. Ayan.
Ito, solid listeners namin si Sir Joy. Ay, si Ma'am Melanie. Ayan, nakapalo yata si Ma'am Melanie kay kay Sir Joy. Oo. No? Hmm. Ayan, Taga-Amungan? 4B Palanginan, Iba, Sambales. Palang yun. Dito lang pala siya. Oo, tsaka batiin din natin, ayan, si Ma'am Hazel. Shoutout po kay tatay ko, Bebot Arabe from Amungan, Iba, Sambales. Ayan. Tay, anong ulam? Yan ang chat niya. Ayan, Sir Joe, baka may pagbati ka sa yung live stream. Ayan, muli binabati ko po yung followers ng Do It Yourself vlog. So, hindi ko na po may isa-isa, lalahatin ko na para walang magtampo. So, salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa Do It Yourself vlog. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga followers ni Sir Joe. At syempre, ito Sir Joe, naputol kanina yung usapan natin, no? Ano ba yung mga naging motivasyon or ano ang nagtulak sa'yo para gawin yung pag-uwi kay Tagpi? Actually, yung pagpapauwi kila Tagpis, nang dahil din sa mga followers, dahil ako naman po wala naman talagang kakayahan para mapauwi sila dahil napakalaki po ng halaga ng kakailanganin sa pagpapauwi ng aso mula sa Saudi. So, sa tulong din ng Desert Doggies, sila po yung nag-asikaso ng lahat ng mga papers nila. Din ako po yung sa financial, sa tulong po ng mga followers na nag-ambag-ambag para malikom yung halaga na kakailanganin para sa pagpapauwi ng Tagpi family. Ayun, Master, Sir Joe. Kasi ito yung nakita kasi ng mga followers kung gaano mo pinakahalagan itong mga doggies na to, no? At saka syempre, kapag wala talaga nag-aalaga, kawawa talaga yung mga desert doggies natin. Siguro nakita ng mga followers na hindi sila pwede talagang iwanan eh. Kaya nagkaroon ng posibleng resulta na yun nga, gusto nyo mapauwi ang inyong mga tama. desert doggies. Actually, parang ang balita ko dito, Master, hindi mo sila sabay-sabay pinauwi. Paano ba naging nito? Bali, ang una ko kasing napauwi noon kasi nagkasabay-sabay yung mga vlog ko sa sa mga aso kasi mula doon sa aming accommodation, pagpasok ko sa trabaho, may nadadaanan ako na mga tuta sa daan na yun nga pinapakain ko din hanggang sa ang mga followers po natin naantig sa mga inaalagaan kong aso yun nga gusto rin nilang mapauwi sa Pilipinas. Kaya nagkasabay-sabay yung pag-ano ng donations, pag-iipon ng donations para mapauwi sila. Ang nauna kong napauwi ng aso na Desert Doggies si Brownie. Siya talaga yung actually Kano siya ni Tagpi, Master? wala. Bali si Brownie nadadaanan ko lang papasok sa Okay. trabaho. Ibig sabihin nahuli pala, Master, si Tagpi. Actually, una si Tagpi, nung nahuli lang silang pauwiin. Okay po. Bali, ilan silang lahat, Master, na, pinawi? Ang Tagpi family is 7 yung anak niya. Plus naisabay din yung Scooby family na dati ko ring inaalagaan. Kaya lang nung sila Tagpi nga hiniwalay ko tayo nilipat ng bahay dahil lumipat nga kami ng Ang dami accommodation. din pala, Master, no? Ang dami Mga aso? Yung Scooby kasi naiwan doon sa accommodation namin na kasabay ng anak na si Tagpi. Hindi ko lang binlag noon pero araw-araw pinapakain ko din yun kasi sa dami nila ang anak noon 5, 6 yata, nawala din yung isa. So ipinasa ko yung kay Rogelio at siya yung nagpatuloy sa pagpapakain at sa awa ng Diyos naisabay na naiuwi kila Tagpi. Okay. Ito, Sir Joe, yung tungkol sa pagpapakain, ito ay sariling bulsa mo din. Oo, yung nung nasa Saudi talagang sariling bulsa natin yung although pinapaalam ko din sa mga followers kapag kinukulang ako sa sa budget sa pagkain, nagbabawas ako noon dahil sa mga donation. But mostly talaga galing sa sarili ko 'yun. Ito, Master, kasi itong natin, may nabanggit ka na mayroon kang isang followers mo ang nag-adapt din ng aso. Oo. Sinong aso ito? Actually lahat ng nag-adapt ng mga aso sa mga followers ko. So hindi lang isa. hindi lang hiwa-hiwalay okay. sila. Sa Caloocan, mayroon tayong followers niya si Ma'am G. Clusa. Siya yung unang nag-adapt, yung una kong pinauwi na si Brownie. Tapos sa anak ni Tagpi, 2 yung inadapt niya, si Nutella at saka si Husky. So pasensya na po mga
mga followers ko na marami nagbabanggit na kailangan dalawin ko rin sina Nutella at Husky. So abang-abangan nyo na lang mga kajuit yung pagdalaw natin Kaya, dyan. ano lang, mangyayari din naman yan, Master. Oo. Ano lang talaga, schedule. Yung pinuntahan ko kasi sa Aklan, ang dinalaw ko naman doon is si Lakit, si Charmy, yung dalawang anak din ni Dalawa. Tagpi. So nagkahiwa-hiwalay kasi sila, 7 yung anak ni Tagpi. Ang napunta sa amin is 3, si Shiba, Pandata, si Bunso, at saka si Tagpi. Bali, 4 po pala yung nasa bahay. Ayun. So, yung iba, akala ko, ang idea ko kasi yung sa Aklan lang ang ano, yung nag-adapt na. So, meron pa parang iba-ibang Oo. Parang tigdadalawa. Pwede mo banggitin, Master, kung sino yung mga ano, yung mga parent, parents. parent nila. So, ang for parent nila sa Aklan ay si Ma'am Len Diamond na napaka-supportive po talaga. At hanggang ngayon patuloy pa rin na sumusuporta sa Do It Yourself Vlog sa Tagpi Family. Ito na nga rin yung pagkakataon para muli pasalamatan ko si Ma'am Len Diamond dahil napakabait po at yun nga po, pinapunta pa kami ng Aklan para madalaw lang sina Laika at Charmy. So sa Maming Family dyan po sa Banga Aklan, maraming salamat sa inyong pag-aasikaso habang nandyan po kami sa inyong bahay kay Sir Larry, SB member dyan po sa bayan ng Banga. Ayan, kay Buboy, napamangkin ni Ma'am Len, kay Ma'am Len, Ate Len, kay Buboy at saka kay Kuya Odi. Ayun. Maraming salamat po. Siyempre, doon sa mga tumulong nung mga panahon nga nire-rescue ni Sir Joe, yung ating mga Desert Doggies, yan. Maraming salamat po. Siyempre, ayan. Pwede, mamaya i-follow. May mga Facebook account naman sila, Master, no? Si yung nasa Caloocan, G. Closa. Ayun. Hanapin na lang natin doon sa mga friend Hanapin list na lang mo, nila ayan. sa yung mga At actually karamihan diyan nakapalo naman sila. So mga gusto makakita ng ibang anak ni Tagpi, ayan si Ma'am G. Closa, follow nyo po. Ayan, supportan natin si Sir Joe, syempre. At sino yung mga remaining dogs na napunta sa'yo, Master? Bukod kay Tagpi. Wala na. Lahat talaga napunta sa Oo, sa mga followers. Kumbaga si Tagpi ang iyong pinaka inadapt kasi talaga. ang una kasing napunta sa amin si Tagpi at si Bonso. Itong dalawa may nag-adapt din diyan. Kaya parang 1 week pa lang yata, parang binawi nga sila. Si Brownies ba yung pangalan niya? So, yung isa si Brownie na napakailap na hindi ko alam kung paano ko huhulihin noon. At sa tulog. Actually si Brownie pumasok ng malapit kasi sa sa planta na pinapasukan ko. So nakapasok doon sa loob. Nung hinuhuli ko, muntik pa ako nakagat niya noon. Mabuti na lang yung Saudi guard, siya yung nakakuha kay Brownie. Kundi kasi webis ng gabi pa uwi ako ng trabaho. So naka-set up lahat yung mga cage dahil Friday nga dadalhin sila sa Pero ngayon okay naman na siya, si Brownie. Oo, okay na si Brownie. Mabait na dahil nakapun na siya . Ayun. At syempre, mamaya, magbabalik pa rin tayo mga ka-jamming, kasama rin si Sir Joe. Syempre, marami pa tayong pag-uusapan, kwentuhan kasama si Sir Joe 8. Ayan. Follow nyo po si Sir Joe 8, ha. Joe It Yourself sa YouTube, subscribe, at saka Joe It Yourself sa Facebook. Ayan, para sa mga iba pang vlogs. Doon sa mga mahilig mag-DIY, marami pa kayong matututunan kay Sir Joe, lalo ng mga paggawa ng kung ano-anong bagay, Master, yung mga basura na pwede ayun, natin. isa-isahin nyo lang ang kanyang YouTube channel tsaka kanyang Facebook para sa ibang mga vlogs. At syempre, magbabalik pa rin ang radyo natin, mga ka-jamming. And we're back, mga ka-jamming. Syempre, tayo nagbabalik pa rin dito sa radyo natin, 105.7. At syempre, ito inyong natunghayan ang kwento ng mga Desert Doggies. Kasama pa rin natin si Sir Joe It Yourself. And Sir Joe, bati ka ulit sa ating mga tagapakinig. Ayan, muli magandang umaga po sa ating tagapakinig ng radyo natin dito po sa Iba Zambales. And syempre, maraming salamat Sir Joe sa pag-share ng istorya sa iyong journey sa pag-rescue kay Tagpi. At syempre, sa mga gustong malaman kung ano yung mga kabuang detalye o istorya, ay balikan lang po natin yung mga vlogs ni Sir Joe It. Joe It Yourself po sa YouTube at Joe It Yourself sa Facebook. Ayan, i-follow at i-subscribe nyo na po yung mga ka-jamming para matunghayan nyo at masubaybayan kung ano nga ba yung pinag-uusapan natin dito. Siyempre sa mga ibang followers, hindi alam kung ano yung pinag-uusapan namin tungkol doon sa mga Desert Doggies.
malalaman nyo yan kapag pinuntahan nyo po yung mga videos po ni Sir Joe Joe It Yourself. And syempre, Sir Joe, bukod dun sa mga Desert Doggies, ano yung mga iba pang contents ng yung mga vlog? Actually, bago ako ng mga aso, ang content ko talaga is about DIY. Ayan. Yan, gumagawa tayo ng mga, nung nasa Saudi po ako, ang ginagawa ko dyan is mga, dahil mahirap ng maghanap ng mga materialis, so yung mga napupulot-pulot ko lang po na materialis, yun yung ginagawa ko. Kung mapapanood nyo po sa aking YouTube channel, yung paggawa ng mga kubo-kubo na magnetor, kung titingnan mo parang totoong kubo siya. O kaya may mga makita ko ng mga sirang cabinet, i-restore ko siya. Ngayon, kumbaga, karamihan sa mga naging unang-unang, ito, doon sa mga unang-unang subscriber ni Sir Joe, alam nyo na yan, kung anong dati mga content ni Sir Joe. From scratch, from scrap Yes. to masterpiece. Oo. Ganon yung mga content. Pero syempre, Sir Joe, nakita ko rin nagluluto ka eh. Oo, yun din dahil mahilig po tayo magluto-luto sa yun, cooking vlog din po. Basta may napanood akong parang nagluto ka ng kakanin. Yung Anong probinsya ba yan? Saan ba? By the way, Sir Joe, saan ba ang pinaka-probinsya mo talaga? Ikaw ba'y taga Sambales talaga? Oo, taga-Iba, Sambales ako. Pero yung ibang dish mo parang sa mga taga-ibang lugar, ano? Oo, kasi nagtagal din ako sa Isabela, 20 years din ako ng sa Isabela, kaya yung ibang luto Ano ba natutunan ko na doon. ano ng Isabela? Ilocano din ba? Ilocano. Ayun, parang mga taga Ilocos at Baguio City at La Union. Karamihan Ilocano. Kaya pala yung mga ibang niluto mo parang mga Ilocano dish. Kagaya nung ang tawag doon, yung dinakdakan. Oo, mga dinakdak. Parang Ilocano dish nga Ilocano dinakdakan. At may kakanin. Yung kakanin naman, yung ingkulay, na rin, familiar dito. Actually, yan ang kinabuhay sa amin, sa aming pag-aaral. Dahil ang nanay ko is gumagawa ng kakanin. Yan yung traditional na parang kinulay yung biko. Kinulay, biko, kung tawagin. Sana matikman natin yan. Hindi pa nga ako nakapag Ay, baka magluto si Sir Joe mamaya. Ayan. Siyempre, maraming salamat Sir Joe sa iyong pag-share ng iyong istorya. Sir Joe, ito lang pagkakatamong i-promote ang iyong YouTube and Facebook. Ano ba makikita natin, ma-offer natin sa ating channel? Ayan po, sa mga pakipollow na lang ating Facebook page, Do It Yourself Vlog, at sa ating YouTube channel na Do It Yourself. So, yun nga po, yung mga content ko sa ngayon is about sa pag-rescue ng aso galing sa Saudi. So, dahil natigil na tayo sa pagre-rescue, balik na naman tayo sa ating mga cooking vlog, DIY. And lifestyle vlog na Lifestyle vlog. Ayan, syempre maraming salamat Sir Joe. At syempre, baka batiin mo lang yung mga si wifey, batiin mo na. Ayan, binabati ko yung mga alaga kong aso. Ayan, Tagpi family. Si Tagpi po isa nanay ng nila Cheba, si Panda, si Bunso, Laika and Charmy diyan po sa Aklan Ayan, sila Brownie at Nutella and Husky diyan po sa Caloocan, pangangalaga nila Ma'am J. Closa. Bagamat nagkaiwa-hiwalay ang anak ni Tagpi nasa maayos naman po silang kalagayan, unlike ng mga ibang nare-rescue na nauwi rin dito na yun nga hindi rin naging maganda yung kapalaran. So sa Tagpi family talagang naging maayos lahat ng anak ni Tagpi, bagamat nagkaiwa-hiwalay sila. Ayan, syempre sa mga gustong malaman ng updates, ayan, pwede nating tanungin si Sir Joe, PM na lang natin siya. Opo, paano yung mga updates sa ating mga Desert Doggies. Mapapanood po yung kabuuan ng episode 99 sa aking YouTube channel kung gusto niyo mapanood yung about kina Tagpi, yung pinag-uusapan po namin dito. Tsaka pwede rin Master i-compile yung video nito, tapos panoorin natin sa TV, no? Oo. Pwede natin mas maganda sa Oo, para masundan natin yan. Okay, gawa ka na lang playlist Master. Naka-playlist yung From 1 to para masubaybayan nila. Tagpi serye sa aking YouTube channel. Sige, panoorin natin yan sa TV para hindi ako siguro sa kabisihan hindi natin nasundan yung Tagpi serye na yan. Kasi may mga trabaho naman. Pero ako nalaman ko talaga yung istorya. Siyempre sa mga gustong malaman ang istorya ng Desert Doggies, ayan, ang Tagpi serye ay available po sa YouTube channel ng Sir Joe. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Once again, this is Sir Eds. Ayan, maraming salamat Sir Joe sa iyong pagpapulak sa ating
radio guesting. Ayan, maraming salamat din kay Sir Ed sa pag-imbita sa akin dito sa radyo natin para ibahagi yung mga ginagawa kong vlog about sa aso. At hindi pa itong huli, Master, ha? Pag uwi mo, guest ka ulit natin, ha? Kakanta no. si Sir Joe. So next guest, kakanta naman siya. Ayun. Kailangan pala natin mag-isado. Kailangan natin mag-practice, Sir Joe. Ayan. So maraming salamat po once again. Sir Eds, enjoy it yourself in the house. Dito pa rin yan sa radyo natin, 105.7. Ayan. Bye-bye, sir. Ayan, bye-bye po. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless.